May mga tao na hindi talaga nakikisali. Tahimik lang silang nakatingin, nakikinig, nagmamasid, nag-a-analyze. Habang ang iba ay abala sa pagkuha ng atensyon, sila naman ay nasa gilid lang, parang observer sa sariling mundo. Pero alam mo ba, ayon sa psychology, may malalim na dahilan kung bakit may mga taong mas komportable maging observer kaysa maging sentro ng eksena. At minsan, ang mga taong tahimik lang, sila pa ang pinakamaraming naiintindihan tungkol sa tao. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang sikolohiya ng pagiging observer lang sa buhay ng iba. At kung bakit may mga taong mas pinipiling manood kaysa maramdaman na sila ang pinapanood. Bago tayo magsimula, kung gusto mo ng mga ganitong topic tungkol sa human psychology, emotions at behavior, huwag mong kalimutang mag-subscribe dito sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong kaalamang ibabahagi ko. 1. Bakit observer ka lang sa buhay ng iba? May mga tao na kahit nasa gitna ng maraming tao, pakiramdam nila para lang silang nanonood ng pelikula. Tahimik lang, nakatingin, nakikinig, parang observer lang sa buhay ng iba. Habang ang ibang tao ay madaling makisali, magkwento, o magpatawa, ikaw naman ay mas komportable sa pag-o-observe. Mas gusto mong pagmasdan kung paano magsalita ang tao, kung paano sila kumilos, at kung paano magbago ang ugali nila depende sa kasama nila. Pero bakit nga ba may mga taong ganito? Ayon sa psychology, kadalasan nagsisimula ito sa environment na kinalakihan ng isang tao. Kapag lumaki ka sa lugar na kailangan mong maging maingat sa kilos, salita o emosyon mo, nasasanay ang utak mo na magmasid muna bago kumilos. Nagiging survival instinct ito. Imbes na mag-react agad, mas pinipili mong intindihin muna ang paligid. May isa pang dahilan. Ang mga observers ay kadalasang overthinkers din. Dahil masyado silang aware sa iniisip at tingin ng ibang tao, mas pinipili nilang manatiling tahimik kaysa gumawa ng bagay na pwedeng ikahiya nila. Kaya minsan, habang masaya ang lahat, ikaw ay nasa gilid lang at nag-iisip. Pero hindi ibig sabihin nito na mahina ka o boring kang tao. Sa totoo lang, maraming observers ang emotionally intelligent. Dahil sanay silang tumingin sa maliliit na detalye, mas mabilis nilang napapansin ang totoong ugali ng tao. Napapansin nila ang pagbabago ng tono ng boses, peking ngiti, o kahit ang lungkot na pilit tinatago ng iba. Ang problema lang, minsan sobrang tagal nilang observer. Nakakalimutan na nilang mabuhay para sa sarili nila. Habang busy silang pinapanood ang progress ng ibang tao, unti-unti nilang nararamdaman na parang extra na lang sila sa sarili nilang kwento. At baka ito ang kailangan mong marinig ngayon. Hindi mo kailangang manatiling observer habang buhay. Hindi lahat ng galaw mo huhusgahan ng tao. Minsan kailangan mo ring subukang sumali, magsalita at ipakita kung sino ka talaga. 2. Ang sikolohiya ng taong tahimik pero laging nakatingin. May mga taong hindi mo halos marinig magsalita, pero ramdam mong may napapansin sila sa bawat galaw ng tao. Tahimik lang sila sa isang sulok, pero parang walang detalye ang nakakalusot sa kanila. Sila yung tipo ng taong hindi mahilig magkwento tungkol sa sarili nila, pero kabisado nila ang ugali ng bawat taong nasa paligid nila. Alam nila kung sino ang nagpapanggap, sino ang may tinatagong problema, at kung sino ang unti-unting nagbabago. Pero bakit nga ba may mga taong tahimik pero laging nakatingin? Ayon sa psychology, ang mga taong ganito ay kadalasang mataas ang awareness sa paligid. Hindi dahil tsismoso sila o mapanghusga, kundi dahil nasanay silang magbasa ng emosyon at behavior ng tao. Para sa kanila, mas ligtas magmasid kaysa agad magtiwala. Minsan galing ito sa karanasan. Kapag ilang beses kang nasaktan, niloko o na-misunderstood, natututo ang utak mong maging maingat. Kaya bago ka magsalita o mag-open up, inoobserbahan mo muna kung anong klaseng tao ang kaharap mo. Ito rin ang dahilan kung bakit maraming tahimik na tao ang emotionally deep. Habang ang iba ay abala sa pagsasalita, sila naman ay abala sa pag-a-analyze. Pinapansin nila ang tono ng boses, body language at kahit maliliit na pagbabago sa kilos ng tao. Pero may downside din ito. Kapag masyado kang tahimik at puro obserba lang, minsan napagkakamalan kang malamig, suplado o walang pakialam.
Kahit ang totoo, masyado ka lang maraming iniisip. Mas pinipili mo lang manahimik kaysa magpaliwanag sa mga taong baka hindi ka rin naman maintindihan. At ang pinakadelikado rito, habang sanay kang intindihin ang ibang tao, unti-unti mong nakakalimutang intindihin ang sarili mo. 3. Bakit mas pinapanood mo ang buhay ng iba kaysa ayusin ang iyo? Minsan napapansin mo na lang, kabisado mo na ang buhay ng ibang tao, pero hindi mo man lang alam kung anong gusto mong mangyari sa sarili mong buhay. Alam mo kung sino ang masaya sa relasyon, sino ang yumaman, sino ang nagbago, at sino ang unti-unting nawawala. Pero pagdating sa sarili mo, parang nakapos ka lang habang lahat ng tao sa paligid mo ay umaandar. Pero bakit nga ba mas madali nating pagmasdan ang buhay ng iba kaysa ayusin ang sarili nating buhay? Ayon sa psychology, isa sa pinakamalaking dahilan nito ay escapism. Kapag hindi tayo masaya, nalilito, o hindi sigurado sa direksyon ng buhay natin, mas madaling ilipat ang focus sa ibang tao. Dahil habang nakatingin tayo sa buhay nila, pansamantalang nawawala ang pressure na harapin ang sarili nating problema. Ito rin ang dahilan kung bakit maraming tao ang sobrang babad sa social media. Hindi lang dahil curious sila, kundi dahil mas komportable silang panoorin ang progress ng iba kaysa simulan ang sarili nilang pagbabago. May isa pang dahilan dito. Takot. Takot magkamali. Takot mapahiya. Takot na baka hindi sapat ang kakayahan mo. Kaya imbes na kumilos, nagiging observer ka na lang. Pinapanood mo kung paano magtagumpay ang iba habang kinukumbinsi mo ang sarili mong hindi pa tamang oras. Pero habang tumatagal, nagiging habit ito. Unti-unti mong nakakalimutan na may sarili ka ring buhay na dapat mong buuin. Habang busy kang humahanga, naiinggit o nagko-compare sa ibang tao, lumilipas naman ang mga pagkakataong pwede sanang nagpabago sa buhay mo. Ang totoo, walang mangyayaring pagbabago kung puro tingin ka lang sa progress ng iba. Hindi mo kailangang maging perpekto para magsimula. Hindi mo kailangang maging handa sa lahat ng bagay. Dahil karamihan sa mga successful na tao, nagsimula rin silang takot at walang kasiguraduhan. Ang kaibahan lang kumilos sila habang ikaw ay nanonood pa rin. 4. Tahimik pero malalim mag-isip. May mga taong hindi mo masasabing madaldal o palakaibigan sa unang tingin. Tahimik lang sila, madalas nakikinig kaysa nagsasalita. At habang ang iba ay abala sa pagpapapansin, sila naman ay tahimik lang na nagmamasid. Pero ang hindi alam ng karamihan, ang mga silent observers ay kadalasang malalim mag-isip. Ayon sa psychology, may mga tao talagang mas active ang isip kaysa bibig. Habang simple lang ang usapan para sa iba, sila naman ay maraming napapansing detalye. Pinag-iisipan nila ang tono ng boses, kilos, facial expressions at kahit ang energy ng taong kaharap nila. Kaya minsan, kahit wala kang sabihin, parang alam na nila kung may problema ka. Ang mga silent observers ay kadalasang mataas ang emotional sensitivity. Dahil mas sanay silang makinig at magmasid, mas mabilis nilang nababasa ang emosyon ng tao. Hindi sila madaling mauto dahil napapansin nila ang mga bagay na hindi nakikita ng karamihan. Pero may dahilan din kung bakit sila nagiging tahimik. Maraming observers ang dumaan sa mga karanasang nagturo sa kanila na hindi lahat ng tao ay dapat pagkatiwalaan agad. Kaya bago sila mag-open up, inoobserbahan muna nila kung safe bang ipakita ang totoong sarili nila. Minsan din, hindi sila tahimik dahil wala silang sasabihin. Tahimik sila dahil alam nilang hindi lahat ng tao ay kayang umintindi. At habang ang iba ay mabilis mag-react sa emosyon, sila naman ay mas pinipiling i-process muna ang lahat sa isip nila. Kaya madalas, mag-isa silang nagdadala ng problema. Ang downside nito, nasasanay silang itago ang nararamdaman hanggang sa mapagod sila emotionally. Dahil habang kaya nilang intindihin ang ibang tao, hirap naman silang ipaintindi ang sarili nila. Hindi kahinaan ang pagiging tahimik. Hindi ibig sabihin na wala kang value dahil hindi ka maingay. Minsan, ang mga taong tahimik lang ang siyang may pinakamalalim na pag-intindi sa mundo.
At baka kaya ka tahimik dahil masyado kang maraming nakikita na hindi kayang pansinin ng iba. 5. Ang totoong dahilan kung bakit lagi kang nasa gilid lang. Napansin mo ba na kahit saan ka mapunta, parang lagi kang nasa gilid lang? Sa tropa, ikaw yung tahimik habang sila ang maingay. Sa usapan, mas madalas kang nakikinig kaysa magsalita. At kahit gusto mong sumali minsan, parang may pumipigil sa'yo kaya mas pinipili mong manatiling observer. Pero bakit nga ba may mga taong sanay na nasa gilid lang? Ayon sa psychology, hindi ito simpleng pagiging mahiyain lang. Kadalasan, konektado ito sa paraan kung paano mo nakikita ang sarili mo. Kapag lumaki kang pakiramdam mo, ay hindi ka gaanong napapansin, hindi gaanong pinapakinggan, o kailangan mong umiwas sa gulo, nasasanay ang utak mo na maging invisible para manatiling safe. Unti-unti, nagiging comfort zone mo ang pagiging tahimik. Mas komportable kang magmasid kaysa mapunta sa spotlight. Dahil sa isip mo, mas ligtas kapag walang masyadong nakatingin o naghuhusga sa'yo. May isa pang dahilan dito, fear of rejection. Kapag takot kang mapahiya, ma-reject, o hindi matanggap, mas pipiliin mong manatili sa gilid kaysa sumubok makisali. Dahil para sa'yo, mas masakit ang ma-reject kaysa manatiling tahimik. Kaya habang ang ibang tao ay confident na ipinapakita ang sarili nila, ikaw naman ay laging nagdadalawang isip. Pero ang problema, habang tumatagal, nasasanay kang i-minimize ang sarili mo. Hindi mo napapansin na unti-unti mo nang kinukumbinsi ang sarili mong hindi ka importante enough para mapansin. At iyon ang pinakamapanganib. Dahil ang totoo, maraming taong nasa gilid lang ang may malalim na isip, mabuting puso at malaking potensyal. Hindi lang nila alam kung paano ilalabas ang totoong sarili nila dahil matagal silang nasanay magtago. Pero tandaan mo, hindi porket tahimik ka ay hanggang gilid ka na lang habang buhay. Hindi mo kailangang maging pinakamalakas ang boses para magkaroon ng presence. Minsan, kailangan mo lang paniwalaan na may lugar ka rin sa mundong ito, na hindi ka ginawa para maging extra lang sa kwento ng ibang tao. 6. Bakit parang extra ka lang sa sarili mong buhay? May mga panahon na pakiramdam mo parang hindi ikaw ang bida sa sarili mong buhay. Parang lahat ng tao sa paligid mo ay may direksyon, may excitement, at may nangyayaring importante. Habang ikaw naman nandyan lang, nakikisabay, nakatingin. Parang extra lang sa eksena ng ibang tao. Mas kabisado mo pa ang problema, relasyon, at pangarap ng iba kaysa sa sarili mong gusto. At minsan, kahit anong pilit mong gumalaw, parang wala ka pa ring tunay na koneksyon sa buhay na meron ka ngayon. Pero bakit ganito ang pakiramdam ng ibang tao? Ayon sa psychology, kadalasan nangyayari ito kapag sobrang nasanay kang i-prioritize ang expectations ng ibang tao kaysa sa sarili mong identity. Kapag masyado kang focused sa pag-please, pag-fit in, o pag-iwas sa rejection, unti-unti mong nakakalimutan kung sino ka talaga. Dumadating sa point na nabubuhay ka na lang base sa gusto ng iba. Kaya kahit busy ka araw-araw, pakiramdam mo wala ka pa ring totoong kontrol sa direksyon ng buhay mo. May isa pang dahilan dito, comparison. Kapag lagi mong ikinukumpara ang buhay mo sa progress ng ibang tao, mas lalo mong mararamdaman na nahuhuli ka. Habang nakikita mo silang successful, masaya o confident, iniisip mo naman na parang wala ka pang nararating. At dahil doon, mas lalo kang umaatras. Imbes na subukang mabuhay para sa sarili mo, nagiging observer ka na lang sa achievements ng iba. Pero ang totoo, hindi naman talaga nauubusan ng value ang tao. Ang problema lang, minsan sobrang tagal mong nakatingin sa buhay ng iba, kaya hindi mo na napapansin na may sarili ka ring kwento. Hindi mo kailangang maging katulad nila para maging mahalaga. Hindi mo kailangang mauna para masabing may silbi ang buhay mo. Dahil minsan, ang dahilan kung bakit pakiramdam mo extra ka lang ay dahil matagal mo nang hindi pinapakinggan ang sarili mong pangarap at baka ito na ang panahon para tigilan mong mabuhay bilang background character sa mundo ng ibang tao. Dahil ang buhay mo ay hindi ginawa para panoorin lang. Ginawa ito para maranasan mo mismo.
7. Bakit mahilig kang magmasid? May mga tao na kahit tahimik lang sa isang lugar, parang enjoy ng magmasid sa ibang tao. Habang ang iba ay abala sa pakikipag-usap o pagpapatawa, sila naman ay tahimik lang na nakatingin. Pinapansin nila kung paano magsalita ang tao, paano tumawa, paano magsinungaling, at paano magbago ang ugali depende sa kung sino ang kasama. At minsan, hindi nila namamalaya na ilang oras na pala silang nag-o-observe lang. Pero bakit nga ba may mga taong mahilig magmasid? Ayon sa psychology, natural na curious ang tao sa behavior ng ibang tao. Parte ito ng survival instinct natin. Dahil noong unang panahon, mahalagang marunong kang bumasa ng emosyon at intensyon para malaman kung sino ang mapagkakatiwalaan at sino ang dapat iwasan. Pero para sa ibang tao, mas lumalalim ito. Ang mga mahilig magmasid ay kadalasang overthinkers at emotionally aware. Dahil mas tahimik sila, mas nagiging active ang isip nila sa pag-a-analyze ng paligid. Habang ang iba ay simpleng nakikipag-usap lang, sila naman ay maraming iniisip at napapansing detalye. Minsan din, ang pagiging observer ay paraan ng utak para protektahan ang sarili. Kapag nasaktan ka na noon, natututo kang magmasid muna bago magtiwala. Kaya mas gusto mong aralin muna ang ugali ng tao bago ka magpakita ng totoong emosyon. Ito rin ang dahilan kung bakit maraming observers ang magaling makaramdam ng fake na tao. Dahil sanay silang tumingin sa maliliit na pagbabago sa kilos, tono ng boses at ekspresyon ng muka. Pero may downside din ito. Kapag sobra kang nakafocus sa buhay at behavior ng ibang tao, minsan nakakalimutan mo nang tingnan ang sarili mong emosyon. Habang iniintindi mo ang lahat ng tao sa paligid mo, ikaw naman ang unti-unting napapagod sa loob. At minsan, ang taong mahilig magmasid ay siya ring taong takot na talagang makita at maintindihan ng iba. Kaya kung isa kang observer, tandaan mo ito. Hindi masama ang pagiging mapagmasid, pero siguraduhin mong hindi ka lang habang buhay nanonood sa buhay ng ibang tao habang hindi mo naman tunay na nararanasan ang sarili mong buhay. 8. Ang sikolohiya ng taong laging nakikinig pero hindi nagsasalita. May mga tao na laging nandyan para makinig sa problema ng iba. Pero bihira mong marinig na magkwento tungkol sa sarili nila. Sila yung tipo ng taong tahimik lang habang lahat ay nagsasalita. Mahilig makinig, umintindi, at magbigay ng presence. Pero kapag sila naman ang tatanungin kung okay lang ba sila, madalas okay lang ang sagot. Pero bakit nga ba may mga taong laging nakikinig pero hirap magsalita tungkol sa nararamdaman nila? Ayon sa psychology, kadalasan ang mga taong ganito ay emotionally aware. Dahil sanay silang makinig, mas naiintindihan nila ang emosyon ng ibang tao. Napapansin nila ang lungkot sa tono ng boses, pagod sa mata, at kahit ang sakit na pilit tinatago ng iba. Pero habang magaling silang umintindi ng tao, hirap naman silang i-express ang sarili nilang emosyon. Minsan, dahil ito sa takot na ma-judge o hindi maintindihan. Kapag nasanay kang balewalain ang sarili mong feelings noon, natututo kang itago na lang ang lahat. Kaya imbes na magsalita, mas pinipili mong manahimik at makinig na lang sa problema ng iba. May isa pang dahilan dito. Ang ibang tao kasi, mas komportable bilang listener kaysa maging vulnerable. Dahil kapag ikaw ang nakikinig, hawak mo ang emosyon mo. Pero kapag ikaw na ang magsasalita tungkol sa sarili mo, doon pumapasok ang fear of rejection at disappointment. Kaya habang ang lahat ay komportable sa'yo, ikaw naman ay walang mapagsabihan ng totoong nararamdaman mo. At ang masakit, maraming taong ganito ang laging present para sa iba pero pakiramdam nila ay walang tunay na nakakaintindi sa kanila. Dahil habang busy silang maging safe space ng ibang tao, unti-unti nilang nakakalimutang alagaan ang sarili nilang emosyon. Pero tandaan mo, hindi mo kailangang sarilinin lahat ng nararamdaman mo. Hindi kahinaan ang magsabi na napapagod ka rin. Dahil kahit ang taong laging nakikinig, kailangan din minsan ng taong handang makinig sa kanya. 9. Bakit mas komportable kang manood kaysa makisali? Napansin mo ba na minsan mas gusto mo na lang manood kaysa makisali? Habang ang ibang tao ay game na game makipag-usap, makipagkilala o sumubok ng bagong bagay,
Ikaw naman ay mas komportable sa gilid. Tahimik lang, nakatingin, nag-o-observe, at kahit gusto mong sumali minsan parang may humihila pabalik sa'yo. Pero bakit nga ba may mga taong mas komportable manood kaysa makisali? Ayon sa psychology, isa sa pinakamalaking dahilan nito ay self-protection. Kapag ilang beses kang nasaktan, napahiya, o na-judge noon, natututo ang utak mong umiwas sa mga sitwasyong pwedeng makasakit ulit sa'yo emotionally. Kaya imbes na sumabak, mas pinipili mong maging observer. Dahil sa isip mo, mas ligtas kapag nanonood ka lang kaysa ikaw ang nasa spotlight. May isa pang dahilan dito, overthinking. Ang mga taong mahilig mag-observe ay kadalasang maraming iniisip bago kumilos. Iniisip nila kung ano ang magiging tingin ng tao sa kanila, kung may mali ba silang masasabi o kung matatanggap ba sila ng grupo. Kaya habang ang iba ay spontaneous lang, sila naman ay nauubos kakaisip. At habang tumatagal, nagiging habit ito. Nasasanay kang nasa background lang. Mas nagiging komportable kang panoorin ang buhay ng iba kaysa gumawa ng sarili mong experience. Pero ang problema, habang ligtas kang nananatili sa gilid, marami ka ring namimiss na pagkakataon. Mga moment na pwede sanang magpasaya, magpatibay, o magpabago sa buhay mo. Ang totoo, walang taong magiging fully ready sa lahat ng bagay. Kahit ang mga confident na tao, may takot din. Ang kaibahan lang, pinipili pa rin nilang sumali kahit hindi sila sigurado. At baka ito ang kailangan mong marinig. Hindi mo kailangang mawala ang pagiging observer mo. Hindi masamang maging mapagmasid at tahimik. Pero huwag mong hayaang hanggang panunood ka na lang habang buhay. Dahil darating ang panahon na mapapaisip ka. Ilang pagkakataon ang lumipas habang pinapanood mo lang ang ibang tao na mabuhay? 10. Ang taong hindi napapansin, pero laging nandoon. May mga tao na kahit palaging nandyan, parang hindi pa rin napapansin. Sila yung laging present pero bihirang hanapin. Tahimik lang sa isang sulok, nakikinig, nagmamasid, at kadalasan, sila pa yung unang nakakapansin kapag may problema ang ibang tao. Pero kapag sila naman ang nawawala o nasasaktan, parang walang nakakakita. Ayon sa psychology, maraming taong nakakaramdam ng pagiging invisible dahil nasanay silang hindi unahin ang sarili nila. Madalas, sila yung laging umiintindi, laging nag-a-adjust, at laging nagbibigay ng space para sa ibang tao. Habang ang iba ay sanay mag-demand ng atensyon, sila naman ay sanay manahimik. At habang tumatagal, unti-unti nilang nararamdaman na parang wala silang impact sa paligid nila. Kahit marami silang iniisip at nararamdaman, pakiramdam nila ay walang tunay na nakakapansin kung sino sila. May isa pang dahilan kung bakit may mga taong ganito. Minsan nagsisimula ito sa mababang self-worth. Kapag matagal mong naramdamang hindi ka sapat, hindi importante, o hindi gaanong pinapakinggan, natututo kang magtago ng presence. Hindi mo na hinahanap ang atensyon dahil nasanay ka ng isipin na baka hindi ka rin naman mapansin. Kaya kahit gusto mong magsalita minsan, mas pinipili mong manahimik na lang. Pero ang nakakalungkot, maraming invisible people ang may pinakamabigat na emosyon. Dahil habang kaya nilang intindihin ang lahat ng tao sa paligid nila, sila naman ay walang mapagsabihan ng tunay nilang nararamdaman. At minsan, ang taong laging nandyan para sa iba ay siya ring pinaka-nangangailangan ng makakaalala sa kanya. Pero tandaan mo, hindi porket tahimik ka ay wala ka ng halaga. Hindi basihan ng importance ang pagiging maingay o pagiging sentro ng atensyon. May mga tao talagang hindi pansinin sa umpisa. Pero sila ang may pinakamalalim na presensya kapag tunay mo nang nakilala. At baka hindi ka invisible. Baka nasa maling lugar ka lang kung saan hindi marunong tumingin ng mas malalim ang mga tao. Minsan, akala natin normal lang ang pagiging tahimik, pagiging observer, o pagiging nasa gilid lang. Pero ayon sa psychology, may mga dahilan kung bakit tayo nagiging ganito. May mga sugat na hindi nakikita, may mga emosyon na hindi masabi, at may mga taong sanay umintindi ng iba. Pero hirap intindihin ang sarili nila. Pero tandaan mo ito. Hindi mo kailangang manatiling observer habang buhay. Hindi mo kailangang ikulong ang sarili mo sa tahimik na mundo kung saan puro panonood lang ang ginagawa mo habang lumilipas ang buhay.
Dahil minsan, ang pinakamalaking pagbabago ay nagsisimula sa sandaling piliin mong lumabas sa gilid at simulang mabuhay para sa sarili mo. Kung gusto mo pang matutunan ang mga ganitong psychology insights tungkol sa human behavior at personal development, mag-subscribe ka na at i-turn on ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong episode dito sa ating channel.